Okay mga bro, good day sa atin lahat. So bali mayroon na naman tayong gagawing content no mga bro. Siya nga pala, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, and then share. And then paki-hit na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga video na i-upload no. And then, huwag nyo kalimutan rin mag-subscribe mga bro. So ngayon mga bro, mayroong nagpapagawa sa akin. Ito yung power wash niya mga bro. Ayan o. Kung naalala nyo noon, gumawa ako ng battery ng isang power wash. Pero hindi po to, magkaiba po yung may-ari nito no mga bro. Ito pinapadala sa akin, sabi niya, ang problema naman nito, mabilis daw maglubat. Hindi pa siya na kakatapos na isang motor, naglulubat na. Pero gumagana naman mga bro, gagaya niya no. Gumagana siya. Ang problema nga lang, mabilis lang maglubat, wala lang 2 minutes daw naglulubat kapag ginagamit no. So ngayon, ang sabi ng may-ari mga bro, kung pwede ko ba raw gawaan ng paraan na wala ng battery. Tatanggalin na yung cell sa loob. Itong mayroon kasing mga cell yan sa loob na ganito. Yung 18650. Yung maliliit na battery no mga bro, 18650. Tatanggalin na daw yan tapos ididirekta na sa sa linya natin yung sa 220 volts. So bali, itong gagamitin ko mga bro, yung adapter. Yung adapter na 19 volts. So ito 21 volts. Titingnan natin tong 19 volts, yung pang laptop na adapter no mga bro, kung kaya ba niya talagang papaanda rin. Although 19 volts lang naman to mga bro. Yan, so tatry natin. Tapos ito, tatanggalin natin yung loob nito. Yung sa mga battery no. Yung mga battery kasi wala na. Hindi na kailangan tong mga bro. Ang gusto niyang mangyari ay direkta na sa 220. Tapos yung AC/DC na gamit natin na adapter no. So okay, tatry na natin buksan to para matanggal natin yung battery. Yung gamit kong pambukas mga bro, kasi ito flower ang nito no mga bro. Hindi siya Phillips screw, flower yung niyan, kaya maghahanap muna tayo dito na kasya. So okay mga bro, natanggal ko na yung mga niya, mga tornilyo niya na. So ito na yung loob mga bro. Yan. 5 is natin 3.7 volts. Yan. Kaya mabilis lang siyang malubat kasi isa lang, walang pinarallel sa kanya no. Tsaka hindi natin alam kung ilang capacity itong battery to. Mamaya kukuha na natin ng pang-test. So okay mga bro, ang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung mga battery, itong wire na to, tatanggalin na natin to. Kasi hindi na to magagamit. Pero itong BMS magagamit natin para sa terminal dito. Para dito, yan ang gagamitin natin. Pero ang kailangan lang natin dito sa BMS yung positive at saka negative. Yan. So, tatanggalin ko muna to mga bro. Puputulin ko muna to mga to. Yan. Kuha lang ako ng pamputol. So okay mga bro, puputulin na natin. Yan, pinutol ko na yung sa positive niya. Putulin natin lahat para magamit na lang natin yung BMS no. Negative eh.
So ayan, naputol na natin. So tanggalin muna natin yan. Ito mga bro, tatanggalin na natin yung battery kasi hindi na siya magagamit. So okay mga bro, paliwanag ko lang dito sa BMS, no. So itong mga B1, B2, B3, B4 hindi na natin kailangan yan. So ang kailangan lang natin yung positive, negative. So itong positive hindi na natin pakialaman yan. Itong negative lang i-convert natin to kasi ito B negative. Kasi pag dito natin ikabit yung negative, pwede naman siya pero hindi tayo makakakuha ng eksaktong volts na nanggagaling dito, no mga bro. Baka hindi tayo makakuha galing sa adapter kasi yung B negative mga bro, dadaan pa yan dito sa mga MOSFET, no. So may tendency siya na magda-drop voltage siya, may drop voltage siya. So ang gagawin natin, i-convert natin to, itong B negative, ilagay natin sa P negative. Ayan. Dito natin ilagay sa P negative mga bro para direkta talaga siya dito. Ito lang naman gagamitin natin mga bro. Ayan, itong terminal niya para mag-fit siya dito, no, sa ilalim. Ayan. Ayan, para pagbalik natin dito sa bahayan niya, ganun pa rin. So bali, ang hindi na magagamit itong B1, B2, B3, B4 yan. So tatanggalin na natin to mga bro. Pati to tatanggalin natin pero ililipat natin dito sa P negative. Ayan na mga bro. Tapos ito, nga, kung di ba tayo nahirapan, ito maiksi lang kasi ang wire. Kung papalitan na lang natin ng medyo malaki-laking wire. So palitan na lang natin ng wire to mga bro kasi maiksi. Haba-habaan na lang natin. So okay mga bro, ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin nating positive, ito yung negative, yung brown, no mga bro. So umpisahan na natin. Sana natin lagyan ng wire, no mga bro. So okay mga bro, makabitan na natin ng wire. So ito yung P positive at saka P negative, no mga bro. Ayun. Ayan, nakikita. B positive at saka P negative. Ayan, so bali ito na ang gagamitin natin. Ito yung positive, ito yung negative. Tapos ngayon mga bro, dito sa ilalim mga bro, lalagyan natin ng yung female, ang tawag nun, yung female socket. Kasi ito yung gagamitin nating adapter na AC/DC. So ito yung female. Ito yung female, so lalagyan natin ng male, no? Para ganyan na lang, isasaksak na lang niya. So dito natin ilalagay sa ilalim. So bubutasan natin to mga bro. Yan, bubutasan natin para mailagay to.
para itong positive negative dito natin ilagay. Ito yung negative, itong mahaba, ito yung naman yung positive, itong maliit. Yan, maiksi. Yan. Yan. So bubutasan ko muna mga bro, na tamang-tama lang ito maikabit. So okay mga bro, okay na. Naikabit na natin yung positive. Tapos naikabit na natin yung negative. So lagyan na lang natin ng silicone tube para hindi makadikit yung dalawang yan. So ayan na mga bro, okay na. Kakasana natin to. Gitang kahit, gitang bawat mo. Okay na mga bro, kakabit na lang natin to, yung takip niya, no? Yan. Itong spring na to, tapat lang natin dito. Yan. So okay na mga bro. Yan, kukuha na lang natin ng continuity ito kung may grounded ba siya, no? Yung positive at saka negative. Yan. Set natin sa buzzer. Ito mga bro. Ayan, nagbabuzzer siya. Pagka tinapat natin sa positive negative, kung nagbabuzzer, ibig sabihin meron siyang grounded. So okay naman mga bro, hindi naman siya nagbuzzer. So okay, tatry na natin. So ito na mga bro, tatry na natin to. Yan. So okay naman. Yan. Tatry na natin dito. Na mga bro. Ayan, try ko na ha.
Mahina. Hindi niya kaya mga bro kasi 19 volts lang kasi ito eh. So, kailangan talaga niya ng 21 volts no mga bro. So mag-order muna tayo ng adapter na yung adjustable. Yung ina-adjust siya na hanggang 35 volts para ma-exit natin sa 21 talaga. Wala, hindi talaga kaya mga bro. Umaandar naman siya pero ano, hindi siya magtutuloy. Gaya niya no. So orderan pa talaga natin. Ayan o. Ayan o. Ayan. Parang na ano kasi niya, parang lubat. Ayan. Ngayon, kung titistira naman natin tong yung pinaka-input niya dito sa ginawa natin no mga bro. 19 volts lang. Pang ano lang kasi to, adapter ng laptop no mga bro. Tinatry ko lang. Yan o. Yan mga bro, 19.37. Yan, so kailangan talaga niya ay magkakaroon siya ng ano, 21 volts. Yan, so okay na to. Okay na to mga bro. Kailangan na lang natin ng ano, ng adapter na 21 volts talaga, eksaktong 21 volts. Wala. Okay, mag-order muna ako mga bro sa Lazada para talagang matest natin. Okay mga bro, dumating na yung order kong power adapter no, na adjustable adapter. 5 volts to alam ko 5 volts to 35 volts to. Yan, tamang-tama to dito sa ginawa natin no. To. Yung direkta na lang AC/DC. Tinanggalan na lang battery to para hindi na raw maglubat. So tatry na natin to mga bro kasi nung nakaraan nung tinatry ko yung charger ng laptop ayaw niyang gumana. Hindi ano kasi 19 volts lang yung laptop. Kailangan talaga niya ng 21 volts. Try na natin. Yan, nakaset na siya ng 21.4. Yan mga bro. 21.4. Okay na yan. Tapos sasaksak ko lang dito sa ginawa natin. Yan. Tapos ito. Yan. Ito na mga bro. Yan. Wala nang lubat talaga to. Yan po sawa ng gamit nito yung may-ari. Yan mga bro. Yan. Ganyan lang yung pag-convert mo sa AC/DC. Para wala nang lubat talaga. Okay, mga bro, hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye.